May isang bahay na nagtataglay ng mga lihim na matagal nang tinatago ng dilim. Isang bahay na hindi na alam ng karamihan, ngunit sa mga nakalipas na taon, naging simbolo ng takot at pangarap ng mga hindi makakalimot. Ang bawat pader, ang bawat basag na bintana, at ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ay may kwento ng paghihirap, pagkabigo, at pagnanais na makalimutan. Pero may mga kwentong hindi kayang limutin ng mga nabuhay. At sa gabing yun, isang kabataan ang nagdesisyong pumasok sa lugar na iyon. Hindi niya alam na siya na pala ang magiging bahagi ng isang kwento na mag-iiwan ng matinding takot sa kanyang alaala. Na magbibigay gabay sa iba upang huwag pumasok sa bahay na iyon. Ngayon, makinig kayo sa kwento ng isang gabi na hindi kayang burahin ng oras. Ito ang kwento ng Ang Lihim sa Abandonadong Bahay. Hindi ko alam kung bakit ko pa naisip ang ibahagi ito. Siguro dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako matahimik. Hindi ko rin sigurado kung may maniniwala. Pero kailangan kong ilabas. Baka makatulong para makalimot. Nangyari ito matagal na panahon na ang nakalilipas. May isang lumang bahay sa bayan namin na matagal nang iniwasan ng lahat. Ang sabi ng matatanda, dati raw itong bahay ng isang mayamang pamilya na biglang naglaho, parang bula. Wala nang umupa, wala nang nagtangkang manirahan. At sa bawat pagdaan ng panahon, lalo lamang itong nagmumukhang pugad ng mga anino. Isang gabi, naisipan ng barkada ko na subukan ng isang hamon, pumasok sa abandonadong bahay at magpalipas ng gabi doon. Natawa pa nga ako noong una. Gabi ng Sabado yun, malamig, at parang may kung anong mabigat sa hangin. Pero dala ng yabang, pumayag ako. 10:00 ng gabi nang makarating kami sa harap ng bahay. Kalawangin ang gate, nakasabit ang ilang punit-punit na tela sa mga bintana, at ang amoy, isang mabaho, bulok na halimuyak, parang bulok na karne at basang lupa na pinagsama. Wala pa kaming nagagawa, nanginginig na ang mga tuhod ko. Last chance, pare. Baka gusto mo nang umatras, biro ng isa sa mga kaibigan ko. Tumawa ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro, ayaw ko lang mapahiya. Bumukas ang gate ng kaunting tulak lang, na para bang inaanyayahan kami ng bahay na pumasok. Pagpasok namin, agad kong naramdaman ang lamig, ibang lamig. Hindi yun karaniwang lamig ng gabi. Parang may humahawak sa balat mo, humihigpit, unti-unting pumapasok sa buto mo. May dala kaming flashlight, pero tila nilalamon ng kadiliman ang ilaw. Nag-ikot kami sa sala, sa lumang kusina, sa madilim na hagdanan. Lahat puro alikabok, mga sirang gamit, mga basag na salamin. Pero hindi yun ang ikinabahala ko. Kundi ang mga bakas. Mga yapak sa alikabok, maliit, parang sa bata. Napadiretso. Paakyat sa ikalawang palapag. Wala tayong kasamang bata, di ba? Tanong ko, pilit na pinapatawa ang sarili. Tahimik ang lahat. Hindi sumagot ang mga kasama ko. Nagkatinginan lang kami, pare-parehong takot ang mukha. Pero bago pa kami makaisip na tumakbo, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Tunog ng pagaspas ng mga paa. Mabilis. Pababa ng hagdan. Takbo na. Sigaw ng isa. Pero bago ako makagalaw, isang malamig na kamay ang humawak sa braso ko. Mahigpit. Parang bakal.
Hindi ko makita kung sino o ano yun. Pero ramdam ko ang malamig nitong hininga sa tenga ko. At isang boses ang narinig ko. Isang boses na kalaw-angin at puno ng galit. Huwag kang aalis. Hindi ka na makakabalik. Nanigas ako sa takot. At sa gilid ng paningin ko, sa itaas ng hagdan, nakita ko siya. Isang bata, babae, nakaputi. Sira-sira ang damit, duguan ang mga paa. Pero ang pinakakakilakilabot sa lahat, wala siyang mukha. Hindi ko may galaw ang katawan ko. Parang naipit ako sa pagitan ng katinuan at pagkabaliw. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero parang may boses sa isip ko. Wala kang takas. Naririnig ko na ang mga yabag ng mga kasama ko, mabilis silang tumakbo palabas. Iniwan nila ako. Mabagal siyang bumaba ng hagdan, paatras, ang mga paa niya lumilikha ng mahinang tunog sa mga lumang kahoy. Pero ang nakakatakot, kahit hindi niya ako hinahabol, pakiramdam ko palapit siya ng palapit sa bawat tibok ng puso ko. Tumulo ang pawis ko sa batok. Hindi ko sinasadya. Wala akong balak. Sambit ko, kahit hindi ko alam kung kanino ako nakikipag-usap. Biglang, isang malakas na tunog ang narinig ko sa likod ko. Napalingon ako, ang pintuan sa likod ko, kusa itong nagsara. Naiwan akong nakasara ang lahat ng daan palabas. At nang bumalik ang tingin ko sa hagdan, wala na siya. Wala na yung bata. Pero hindi pa ako nakakahinga ng maluwag. Kasi naramdaman ko na naman yun. Ang malamig na kamay, ngayon nakadikit na sa batok ko. At isang boses, mas malapit, mas garalgal. Kailangan mong malaman ang ginawa nila. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Pero ang mga ilaw, hindi normal. Kumikislap, parang kandilang nauupos. At doon ko nakita. Sa paligid ko, sa bawat sulok ng bahay, may mga nakatayo. Mga hugis ng tao, baluktot ang mga kamay, at lahat sila nakatingin sa akin. Mga mata nilang butas-butas. Mga bunganga nilang nakaawang, tila sumisigaw ng hindi marinig. At bago ko pa makuha ang lakas para makagalaw, nagsimula silang lumapit. Dahan-dahan. Sabay-sabay. Sa bawat hakbang nila, naririnig ko ang basag-basag nilang mga buto. Kasama ka na namin ngayon. Maraming boses ang nagsabay-sabay na nagsalita, na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Tinakpan ko ang tenga ko at pumikit. Pero kahit nakapikit ako, nakikita ko pa rin sila. At sa pinakagitna nila, naroon ang bata, hawak ang isang bagay sa kamay niya. Isang lumang laruan, duguan at sira-sira. Inabot niya yun sa akin. Tapos, isang malakas na boses ang nagsalita sa mismong puso ko. Kunin mo ito. O dito ka na mananatili. At doon ko na naramdaman na parang hinuhugot ang kaluluwa ko mula sa katawan ko. Doon ko rin nakita ang sarili ko. Nakaupo na ako sa gitna ng sala, habang sila, isa-isa, lumalapit. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal nakaupo doon. Parang bawat segundo, may malamig na kamay na humahawak sa akin, hinihila ko palapit sa kanila. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang bumigay. Hanggang sa biglang may isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Tol! Dito! Bilis! Boses ng kaibigan ko.
Nagbukas ang isang bintana, hindi ko alam kung paano, basta narinig ko ang pagbasag ng salamin. At sa isang iglap, nakita ko ang mga mukha ng barkada ko sa labas, inaabot ang kamay nila sa akin. "Bilisan mo!" sigaw nila. "Huwag kang titingin sa likod mo." Wala na akong ibang inisip kundi tumakbo. Pero habang tumatakbo ako sa gitna ng mga nilalang, naririnig ko ang mga tinig nila. "Huwag ka nang umalis. Samin ka na. Wala kang babalikan." May anino na humahabol sa akin, parang may mga kamay na sumusunggab sa likod ko. Ramdam ko na halos abot kamay na nila ako. Pagdapo ko sa bintana, hinawakan ako ng mga kaibigan ko at pilit akong hinila palabas. Habang bumubunot sila ng lakas, naramdaman ko ang isang kamay na humahabol sa binti ko, muntik na akong mahila pabalik. Pero sa huling saglit, naisampo nila ako sa labas. Pagkahila nila sa akin, kusang bumagsak ang bintana, parang isang bibig na bumalibag ng pinto, galit na galit. Hingal na hingal ako, nanginginig, habang lahat kami ay mabilis na tumakbo palayo sa bahay na iyon. Habang tumatakbo kami, sumulyap ako ng isang beses. Sa dilim, sa likod ng basag-basag na bintana, nakita ko siya. Ang batang babae. Wala pa rin siyang mukha. Pero ngayong mas malinaw ko nang nakita, sa dibdib niya, may nakaukit. "Tulungan mo kami." At sa tabi niya, sila, ang mga aninong nilalang, nakadungaw, nakatingin, parang humihiling ng tulong o naghihintay ng bagong biktima. Hindi na kami lumingon pa pagkatapos noon. Makalipas ang ilang araw, nalaman namin ang totoong kwento. Ilang dekada raw ang nakalipas, ang bahay na yon ay naging taguan ng isang kulto, isang grupo ng mga taong nag-aalay ng mga inosenteng buhay para sa kung anong madilim na kapangyarihan. Ang mga batang nawawala noon sa bayan ang mga biktima. At doon mismo, sa bahay na yon, ginamit ang kanilang dugo sa isang ritual para huwag silang makalimutan. Pero nabigo ang ritual. At sila, na-trap sa mismong lugar kung saan sila pinahirapan. Hindi matahimik. Hindi makaalis. Hanggang ngayon, bawat gabi bago ako matulog, naririnig ko pa rin ang boses nila. Minsan, nananaginip pa rin ako, na nakaupo ako sa loob ng bahay, hindi makalabas, at nakatingin sila sa akin, paunti-unting lumalapit. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, may nararamdaman akong malamig na kamay sa balikat ko. Na para bang pinapaalala nila. Hindi pa tapos ang lahat. At tuwing nadadaanan ko ang bahay na yon, kahit wala nang nakatira, kahit wasak na, alam ko, nandoon pa rin sila sa loob. At hanggang sa mamatay ako, hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang gabing akala ko ay laro lang. Ang gabing muntik na akong hindi na makauwi. Ang lihim sa abandonadong bahay. Na minsan ko nang tinangka, ngunit kailanman, hindi ko na muling lalapitan.